Ang katanungan ko po'y ganito, kung ikaw po ba'y nanampalataya na po kay Jesus, tinanggap mo na siyang Lord and Savior, pero may nagagawa ka pa rin pong kasalanan, ano po ba yun? Matatawag po ba na half Christian o hindi talaga Christian? Kasi ang sinasabi nila sa akin, kapag ikay nakakagawa pa rin din daw ng kasalanan, hindi ka daw talaga tunay pang Kristiyano. Kung baga 50-50 ka pa daw. Ano Mm. po bang masasabi niyo po sa ganung pananaw nila? Kapatid, wag ka nga huminga, subukan mo nga. Dito, Opo. hindi to joke ha. Huwag kang huminga, kaya mo. Opo. Kaya mo wag huminga. Ay, hindi po. Siyempre, mamamatay ka pag di ka na huminga. Bakit hindi ka pwedeng pigilan ng paghinga dahil ano? Pag Dahil di ka what? na po huminga, mamamatay ka na po eh. Di ba? Ah, oh, tama. Pero ang tanong ko dito, natural ba sa taong huminga? Natural po. Okay, natural. So ganun din ang pagkakasala ng tao. Ang tao natural na nagkakasala. Basa tayo ah. Opo. Romans chapter 5 verse 4. Ay, saan ba yun? Romans chapter 3 pala, sorry. Romans chapter 3 verse 10. Ayan, wait lang ah. Sabi rito, oh, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala ni kahit isa. At sabi rin sa Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakakaabot. Oh, paano mo sasabihin hindi ka nagkakasala? Lahat daw ng tao nagkakasala. Kasi po ang lagi ko po kasing pag yung nagkakaroon po kami ng mga D group o kung yung mga meetings po namin, lagi kami parang nagkakamustahan tapos tatanungin nila kung ano yung nagagawa mo. Ako kasi, hindi naman po ako nagsisinungaling sa kanila. Ang nasasabi ko pa rin lagi pag may mga D group meetings kami, nakakapagmura-mura pa rin ako pag yung nagugulat ako. Tapos, yun nga, yung tumataya-taya sa mga ano bang tawag nito, sa mga bingguhan, Hmm. sa mga slots, tapos yung mga napapanalo ko, yun ang pinang-aabuloy ko at saka pinantutulong ko doon sa mga kapatid din namin na nagkakasakit, yung mga ganun po ba? Oh, eh, Kaso may iba po kaming mga ano, yung mga leader o yung para mga elder, parang sinasabi nila masama daw yun, parang abomination daw yung ginagawa ko, parang kasuklam-suklam daw yun dahil galing daw sa masama yung mm, binibigay ko. Pero mm. nung tinanong ko naman yung mismong pastor ng CCF, hindi naman daw masama daw yung ginagawa ko dahil cheerful giver ako. Kaso paano yun? Yung mga ibang kapatid, yun naman na sinasabi, yung kabaliktaran naman na hindi naman daw masama. Laging kumbaga parang binibigyan kanila ng guilt feeling na hindi ka tunay na Kristiyano kung ikaw ay tumataya ka pa rin kasi nakakagawa ka pa rin din daw ng kasalanan at saka Okay. kung yung sinasabi ko doon na nakakapagmura pa rin din daw ako kahit Okay, okay, Kristiyano na po. okay, okay, eto basahin mo 'to kapatid. Ang tanong dito, na kay Kristo ka na ba o wala pa? Nakikristo na po nung sinabi niyo po na sumabay na mananampalataya nga po yung kasi matagal na po ako nakikinig sa inyo, may 4 years na rin din po eh. Okay. Naumpisahan ko yung simula't simula po ninyo diyan sa The Bride of Christ TV sa YouTube. Okay kapatid, sagutin mo lang 'to. Opo, Kung kri kung na kay Kristo ka na, ibig sabihin na kay Kristo ka na, tama? opo. Okay. Basahin mo 'to, Romans 8:1. Kung na kay Kristo ka na, ano daw mangyayari sa'yo? Basahin mo 'to. Hindi ko po mabasa, ang liit po kasi nung screen ko dito sa cellphone, eh. Okay, sige, wait lang. Pabasa na lang po ako, ano pastor. Ito, Romans 8:1. Ang sabi kasi sa Roma, ito na nga, dire-diretso na turo natin. Sige Kasi tingnan po. mo 'no,
Kasi tingnan mo, una sa lahat, magaling sila magsalita ng hindi sila nagkakasala. Pero ang tanong, hindi ba sila nagkakasala? Hindi ba sila nakapag-isip? Hindi ba sila nakapagmura sa isip? Hindi ba sila na napatingin sa babae at na nag-imahinasyon sila? Mga kapatid at kapatid, lahat ng tao laging nagkakasala. Kaya nga ang ginawa ni Kristo, binayaran yung kasalanan natin. Ano purpose ng ginawa ni Kristo kung lagi tayong sisingilin ni Kristo? Ang problema kasi sa kanila, hindi nila alam yung tinapos na gawa ni Kristo. May tinapos kasi si Kristo. Ang tinapos na gawa ni Kristo nung namatay siya sa krus, nakita niya kasi yung tao laging nagkakasala. So anong ginawa niya? Ano kayang gagawin ko sa mga taong ito para mabayaran yung kasalanan nila? Kaya yun ang dahilan kung bakit siya namatay, kung bakit siya nagsakatawan tao. Yun ang dahilan kung bakit siya namatay sa krus. Para ang sino man daw manampalataya sa kanya, ang sabi sa John 3:16, ay hindi mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sinabi rin sa Romans chapter 10 na nakalagay doon na nilipat na tayo mula kamatayan hanggang buhay. Okay? At kaya sinabi rin dito kapag na kay Kristo ka na, hindi ka nahahatulang maparusahan ng mga tao na ipag-isa kay Kristo Jesus. Tinan mo, no? Dapat kasi natin maintindihan yung relasyon natin sa Diyos at relasyon sa tao. Sa Diyos, may pangako ang Diyos. Ang sino man daw manampalataya kay Kristo ay pinatawad. Ephesians chapter 1 verse 7 nalinaw dito. Ephesians chapter 1 verse 7. Sabi dito, no, tinubos tayo ni Kristo sa magitan ng kanyang dugo at sa gayoy pinatawad na ang ating kasalanan. Kapatid, tanongin kita, na kay Kristo ka na ba o wala pa? Sa tingin ko po na kay Kristo na po ako pero sabi nila wala pa daw. Hindi. Pero sige, sabi nila yon. Pero ito sinasabi ng Bible eh. Sa Bible, kanino ka maniniwala? Sa sabi nila o sabi ng Bible? Yung sabi po ng Bible, siyempre, salita Ito ng po Diyos yun. ito yung sinabi ng Bible. Pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Naniniwala ka ba dito? Opo. Oh. So mula ngayon, dapat itong paniwalaan mo yung sinasabi ng Bible. Pinatawad ng ating mga kasalanan, ganun kadakila ang kanyang kagandahang loob. At sinabi rin ng Bible, hindi yung sabi nila, kung ang sabi ng Bible, Romans chapter 8 verse 1, ang linaw no? Kaya nga hindi nakakatulang maparusahan ang tao na nakipag-isa kay Kristo Jesus. Ngayon tanongin kita kapatid, pag nagkakasala ka ba, paparusahan ka ba ni Kristo o hindi na? Ayon sa verse na yan. Hindi na po. Sino paniniwalaan mo? Yan sinasabi ng verse na yan o sinasabi ng mga taga-CCF? Itong verse po na to. Oh. That's it, kapatid. Lumaya ka na dyan. Dapat sa Bible tayo maniwala. Hindi sa sinasabi ng pastor. Kasi sila, paano nila paano nila nasabi, hindi mo ba alam sila rin ligaw? Yung Kasi, mga D-group leader po namin yung naggaganon eh. Kasi laging pag ikaw daw nag-church, kailangan daw naming mag-D-group, kailangan pa daw naming sa Bible, magsali sa GLC, yung parang magbabayad ka ng ano mo, yung parang pag-graduate ka mag-GLC. Sabi ko, ayoko magbayad ng ganyan eh. Tamang church service na lang ako, yung D-group o yung iba na lang yung a-attendan ko. Pero pag yung mga may bayad-bayad, out po ako doon. Nung sinabi sa akin ng D-group leader namin, para daw nagmamatigas daw ako daw doon sa aral eh. okay. Kung hindi daw ako, ano daw, kung hindi daw ako masaya, pwede na lang daw akong umalis. Malaya daw akong umalis. Oh. O kaya magtayo na lang daw ako ng sarili kong religion. Oh. Yun yung nabanggit na Yung sa ba, akin. yun mo nga kapatid, yung ba ang bunga ng banal na spirito kapatid? Yung ba ang ugali ng tunay na Kristiyano sa tingin mo? Ganun ba Parang dapat? nandun nga ako nagdadalawang isip sa kanila eh. Di ka na dapat magdalawang isip, mag-isip-isip ka na kung talagang Kristiyano ba sila. Saan ka nakakita na mayroong babayaran? Saan sa Bible yung mga tinuturo nila? Saan? Saan sa Bible yun na kailangan umating ka ng D-group kung hindi, inanlalamig ka na? At nagkakasala ka? Saan sa Bible yun? So, ang lesson sa'yo nito kapatid, sa Bible tayo kumonsulta. Basa tayo ng Bible natin. Pag-aralan natin yung Bible. Ito ang sinabi ng Bible. Ang sabi ng Bible, hindi ka na raw hahatulan.
At ang kaligtasan daw natin ay base daw sa biyaya. Romans chapter 8, oh. At din sa Ephesians chapter 2, ang linaw, oh. Yung sabi rito, no? Sapagkat dahil sa kagandahang loob, regalo lang ng Diyos ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasang ito ay ano daw? Kaloob, regalo ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi bunga ng iyong mga gawa. Tapos ang tinuturo ng mga ka-D-group mo, nalawawala ka na daw dahil kulang daw sa gawa. Tapos bandang huli, lumalabas yung totoong nasa puso nila, pera-pera pala. Uy, ano yan? Anong klaseng Kristiyano yung mga yan, tol? Mag-isip-isip ka rin, tol, ha? Ayun Ang nga po eh. basa ng Bible kasi. Ito mga kapatid, hindi lang kay Christian, mga kapatid, mga kapwa ko Pilipino, para hindi na ho kayo mabudol ng religion, magbasa kayo ng Biblia maigi. Pag-aralan nyo na ang Bible, niloloko na tayo. Marami nang manloloko sa panahon natin ngayon. Hindi man nila intensyon na manloko, pero sila ay mga ligaw na tao. At Ang never pa rin sila... Ito Sige. po, Pastor. Kasi ang aral naman po nila, katulad din nung aral din nyo na pag tinanggap si Kristo, ligtas na. Pero nagtataka naman ako, meron pang follow up. Pero kung ikaw ay hindi talaga sumasampalataya, parang yung peke-peke daw yung pagtanggap mo, hindi ka daw talaga maliligtas. Kasi gumagawa ka pa rin din daw ng kasalanan eh. Yun ang sinasabi nila. Kaya naguguluhan din ako. Pero pag binabasa ko din naman po yung turo po ninyo dyan sa Bible, tama naman po yung sinasabi ninyo, yung mababasa dyan. Na kapag napatawad ka na, yun na po yun, tapos na, hindi na yung parang paulit-ulit na sirang plaka. Minsan sinabi ko po sa kanila yun parang nagalit po sila sa akin nun. Mm. Ay, Nung sige. nag-share po ako ng ganyan parang nainis sila, kaya doon nila po sinabi yata na parang hindi daw yata ako tunay na Kristiyano, nakakatatlong taon na daw ako, matagal na daw sa kanila. Pero pag yung meron silang gustong pagawa sa akin, yung mag-D-group leader, mag-usher, mag-ano, lagi daw akong tumatanggi. Ako naman po kasi nahihiya dahil lagi ko pa rin nila, nasasabi sa kanila na naglalaro pa rin ako, may pagnanasa pa rin ako sa pera eh. Sabi kong gano'n hindi naman ako katulad nila na parang sobrang banal. Kaya ako minsan parang nahihiya din ako sa kanila eh. Yun Dito. yung parang nararamdaman ko. Kaya pag nakikinig naman ako dito kay Bride of Christ TV, kung medyo naano ako pag nag-aano ako sa kanila, parang nalulungkot ako. Pag nakakapakinig ako paulit-ulit do sa YouTube, parang nagiginhawaan yung puso ko. Yung sa mga binabasa niyo po sa Biblia, yung tinuturo niyo pong pag pinatawad ka na ni Jesus Christ at tinanggap mo siya, ayun na po yun. Na-save ka na. Kapatid, tinan mo. Halimbawa tayo si Jesus. Halimbawa lang Final judgment. Hahatulan natin ng mga tao ayon sa kanilang mga gawa. Okay? Sangayon ka ba? Senaryo lang to Imagination lang Opo. natin. Okay ba yan? O Opo. sige. O sige. Halimbawa, hahatulan ko kayo sa inyong mga kasalanan. Eto ayon sa kwento mo, sabi nila, makasalanan ka raw kasi inamin mo sa kanila na ikaw ay Tataya pa rin po. Kumbaga, kaya gambler pa rin din daw. okay. 1 point, nagkasala ka. Ano ba yung mga kasalanan, pre? Ayan, yung nagmumura, 2 points. 2 points ka na, pre. Ano pa? nagsusugal, 3 points ka na. Ano tapos pa? nagbibigay daw ako ng abuli na galing sa sugal. Ako, kasalanan Masama daw niyan, yun. kapatid. 4 points. So, lalaro tayo, Judgment game to, O sila, bilangin natin. Oo. Sila ba hindi nagkakasala, kapatid? Paano ko sabihin ko sa'yo may kasalanan sila? Ayun lang. Una, nangusga sila. 1 point. Ayan, yan po yung number one na ano ko lagi sa 1 point sarili ko na. na naisip ng 1 husga point yung na. ganun 1 point na, pre. Ano pa yung kasalanan nila? Hindi sila tumitingin sa Bible, 2 points. Hindi sila ginagawa nilang pera-pera ang pag-attend sa simbahan at ano pa, 3 points. O ngayon, tanong kita kapatid, ano pagkakaiba nila sa'yo? Kung ikaw ay makasalanan. Ayun lang.
Sila ba'y banal o Mm. makasalanan din? Makasalanan din po. Ikaw, makasalanan ka o hindi? Makasalanan po. Sila, makasalanan o hindi? Yun nga, batay sa ano natin, pagsasaliksik, makasalanan din po. O ngayon ang tanong, naniniwala ka ba na ang lahat ng tao ay makasalanan? Opo. O, ang tanong, ang tao ba mapupunta na impyerno o langit? Kung hindi ka nananampalataya kay Kristo sa tinapos niya sa krus ng O, di ba? Kalbaryo, Yun ang sagot doon. hindi Si ka Kristo, masisig. yun ang sagot doon, kapatid. Dahil kay Kristo lang tayo naligtas. Dahil kay Kristo lang tayo naging banal. Kaya hindi rin sila dapat magmamalaki, iinarte na sila na ikaw ay nagkakasala at sila ay hindi. Ibig sabihin, kapatid, huwag ka rin masyadong magselo sa kanila o mainggit sila na sila ay banal. Hindi rin sila banal. Pare-pareho tayong makasalanan. Kasama na rin ako doon. Kasama rin yung mga nandito ngayon. Lahat tayo makasalanan. Naging banal lang tayo dahil kay Kristo. Naiintindihan po ba natin, kapatid? So Opo, ang intindihan po. solutions dito, kapatid? Ang solution lang dito, si Kristo pa rin. Pag na kay Kristo ka na, ito sabi sa, itong pangako ng Diyos eh. Oh. Pag na kay Kristo ka na, basahin natin. Pilipos. Itong pangako ng Diyos sa iyo, pre. Oh. Pag na kay Kristo ka na, Pilipos 3:9. Ito, ang aking, ano daw, sabi ni Pablo, ang aking pagiging matuwid. Ang topic niya, ang pagiging banal daw niya. Ay ano daw, ay hindi daw sa pamagitan daw ng pagsunod sa kautusan. Yung bang sinasabi sa iyo ng mga ka-churchmate mo doon sa CCF, ano ang basehan nila? Pagsunod sa kautusan o pananampalataya kay Kristo? Ano basehan nila ayon sa kwento mo, kapatid? Yung pagsunod siguro sa kautusan na ano nila, Mm. yung Oo, kasi binibilang nila yung kasalanan mo. Binibilang nila na ikay nagsusugal, ikay nagmumura, ikaw ay tumataya, at mali pa ang pinagkuhanan mo ng offering. Nagbibilang sila. So ano tawag sa kanila? Sila ay dumidepende sa pagsunod sa kautusan. Pero ang sabi ni Pablo dito, hindi raw sa pamamagitan daw ng kautusan o hindi daw sa mabubuting gawa daw natin ang pagiging matuwid. Ano daw, kundi dahil sa pananalig kay Kristo. So, sa mata pala ng Diyos, hindi pala siya tumitingin doon sa mga ginagawa natin. Kung tayo ay nagsusugal, kung tayo nakakapagmura, kung tayo ay, ano ba ba, yung mga ibang mga kalokohan natin. Hindi pala doon tumitingin ang Diyos. Ang tumitingin pala ang Diyos sa atin sa pananalig kay Kristo. At sabi rito, no, ang aking pagiging matuwid ko ay buhat daw saan? Sa Diyos. Paano ka naging banal sa mata ng Diyos? Sa magitan ng pananampalataya kay Kristo. So ibig sabihin, kapatid, sa mata pala ng Diyos, ikaw pala ay banal. opo. Sabihin mo nga sa sarili mo, ako ay banal Ako'y banal sa mata ng Diyos. sa mata ng Diyos. Ulitin mo pa uli, ako ay banal Ako'y banal sa mata ng Diyos. sa mata ng Diyos. Ayon sa Biblia. Ayon sa Biblia. So yan, kapatid, ng panampalatayanan mo. Dahil sinabi na ng Biblia yan. Kaya isang malaking kasinungalingan na yung tao magbibilang ng kasalanan mo. Si Kristo na napunta dito sa lupa, hindi siya accountant. Hindi siya tagabilang ng kasalanan. Siya ay Savior. Tagapagligtas siya. Pero itong mga pastor na to, lalo na itong mga nasa CCF na to, walang ginawa kundi magturo ng laging binibilang. Parang laging may kulang ka. Yun At nga po. sinabi ng Biblia, kapatid, yan ay hindi totoong gospel. Ang sabi ni Pablo, no, ang gospel daw ay gospel of grace. Pero pag ang gospel mo ay hindi grace, ang sabi diyan, no, sa Galatians, basahin natin. Pero mo ang gospel ay grace, tapos hindi grace ang tinuturo mo, law. Ano ang warning sa kanila? Sabi dito ng Bible, Bible sa Bible tayo eh. Sabi, but even if we are an angel from heaven should preach to you a gospel that is different from the one we preach to you, may he be condemned to hell. Ang tanong, ano ang
ang sabi diyan, ang gospel daw ni Pablo ay grace. Ngayon ang tanong kapatid, yung tinuturo ng mga taga CCF, grace ba o law? Parang pinaghalo nilang grace at law, tapos bandang huli magiging loko-loko ka na nga. Hihilo na ako eh. Oh, Totoo lang. ano daw mangyayari daw sa kanila ayon sa verse na to? Saan daw sila mapupunta? Ang sabi? May he be, yung Bible may sabi condemn to hell. Patay. So Yun lang. delikado yung ginagawa nila. Ibig sabihin kapatid, mas delikado sila kaysa sa iyo na umaamin ka ng kasalanan na sila na hindi umaamin ng kasalanan na mali pala yung gospel na tinuturo. Alam niyo kapatid, ang pagbabago ng nagpapatotoo eh. ito pa kapatid, ang pagbabago ng ugali, hindi doon nadadaan ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay pananampalataya kay Kristo. Ngayon, kapag tapos mo maligtas, ang pagbabago ng ugali ay kasunod. Dahan-dahan yun. Hindi naman natin tinotolerate ang kasalanan. Kaya nga lang kapatid, ito lang problema. Ibig sabihin ng kapatid, sabi sa Bible, pagdating sa Diyos, sa mata ng Diyos, banal ka na. Pero meron tayong pero pa rin. Pero sa mata ng tao, of course, subukan mo mga liwa sa asawa mo, sa Diyos pinatawad ka na. Pero sa mata ng tao, kasalanan yun. Sa batas, may batas tayo. So, ibig sabihin, ang channel na ito ay hindi pa rin tinuturo na umabuso tayo sa kasalanan. May kapwa tayo. Opo. Okay? So, ang hinahati lang natin, rightly dividing the scripture. Sa mata ng Diyos, huwag ka na mag-alala sa Kanya. Kapag na kay Kristo ka na, pinatawad ka na. Ang poproblemahin mo na lang yung kapwa mo. Ang poproblemahin mo na lang kung paano ka sumunod sa batas. So, ibig sabihin, mapipilitan ka pa rin gumawa ng tama at umiwas sa kasalanan dahil sa batas ng tao, hindi dahil sa Diyos. Naiintindihan mo, kapatid? Opo. Intindihan ko po. Okay. Mag-drive ka, beating the red light. Ang tanong, kanino ka nagkasala? Sa batas ng tao o sa Diyos? Sa batas ng tao po. Amen. Wala nang kinalaman ng Diyos dun, beating the red light. Halimbawa ay falsification of record sa opisina mo. Nag-falsify ka ng record, hindi mo sinasadya. Ang tanong, kanino ka nagkasala? Sa Diyos o sa opisina mo? Sa opisina po. Amen. Kanino ka magkakaroon ng memo? Kay Lord ba o sa admin? Alamang sa admin po ng tao. Amen. So ganun lang yung kapatid. Yun lang totoong sinasabi ng Bible. They never tolerate sin, but ang sinasabi ng Bible, binayaran ng ating kasalanan dahil kay Kristo. We should rightly divide the scripture. Kaya sana huwag ka malilito ron. Alamin mo kung ano yung relasyon mo, ano yung tayo mo sa Diyos, alamin mo yung tayo mo sa tao. Kaya tama yung sinasabi nila, nagkakasala ka, pero hindi sa Diyos pag na kay Kristo ka na. Nagkakasala ka sa tao. Pero sa mata ng Diyos, kapag nakikristo ka na, wala na, binayaran na yun. Namatay nga yung Diyos na yun, nagsakatawan tao para mamatay sa krus, para bayaran ng kasalanan natin. Tapos iisipin natin, sisingilin pa tayo ng Diyos. Hindi na. Romans 8:1 nga nakalagay, there's no condemnation. Tapos may condemnation tayo sa Diyos. So, yun lang kapatid na masasagot ko sa tanong mo. Sana makalaya ka ng pagtulong. Maraming salamat po, Pastor Edwin. Thank you. Nakapagtanong po ako ng galito po sa inyo. Salamat po.